Madami na tayong napuntahan na sementeryo at di natin palalampasin ang puntahan ng isa sa pinakaluma at malaking sementeryo sa gitna ng syudad ng Maynila, ang Manila North Cemetery. Noong una, ang buong sementeryo ay tinatawag na Paang Bundok, ang lugar na pinili ni Jose Rizal bilang kanyang huling himlayan. Ang kasalukuyang Paang Bundok ay isang barangay na matatagpuan bago ang sementeryo. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging lugar ng kalupitan ang sementeryo. It's me again, Libram Dakil TV. May idea ba kayo kung nasaan ako ngayon? So excited at the same time. Pala si Wakado kasama ko ngayon. Yan. Diba? Siya yung nakakaalam nitong ano. Nandito tayo ngayon sa North Cemetery, mga tol. Sige, puntahan natin yung mga. Okay? Ang dami na natin pinuntang sementeryo. Papalagpasin pa natin to. Yung pinaka-main na cemetery dito sa Pilipinas, ang Manila North Cemetery. Sino nga naman ang hindi makakilala kay The King FPJ na kahit bata, matanda, millennials, Gen Z, batang 90s at lalo na ang mga seniors na naging parte ng kanilang libangan sa panonood tuwing hapon habang nagsisiesta at sa gabi kasabay ng hapunan ng buong pamilya. Dito tayo ngayon sa puntod ni siyempre, sino hindi ba naman nakakilala, idol ko to eh, siyempre. Hanggang ngayon, gabi-gabi, pinapanood ko pa rin siya. Yan, FPJ, siyempre. Katabi na rin niya yung kanyang may bahay, si Madam Susan Roses. So hindi nakakilala, no? Ang talagang totoong pangalan niya ay si Jesusa Sonora Poe. Ikaw, Wakads, kumusta? Siyempre, alam ko, idol mo rin to, di ba? Katulad niya ng sinabi ko kanina, mga tol. Ang dami na namin pinuntahan na ito na sementeryo. Siyempre, kailangan papuntahan din natin yung pinaka-main. Ito yung pinakamalaki at pinakaluma at pinakamatandang sementeryo dito sa buong Pilipinas, ang Manila North Cemetery. Ang tawag dito at ang bansag sa Manila North Cemetery noon ay isang bundok ng norte hanggang sa naging sementeryo. So, mapapansin nyo, wala nang bundok. Jesusa Sonora po, Ronald Alan Kennedy. At ito yung mga katabi, mga kapatid. Yung tatay yun. Yung tatay. Oo, yung artista dati. Sige, ito pala si Fernando Poe Sr. Alan Fernando Reyes Poe was a Filipino actor and film director during the early era of cinema in the Philippines. Poe was the father of Fernando Poe Jr., who later became a prominent actor and film industry icon. Prior to his son's rise to fame, he was known as Fernando Poe. He was later referred to as Fernando Poe Sr. to distinguish him from his son. Si Fernando Poe Sr., no? Yung talagang tatay ni FPJ. Artista yan dati. Ito yata yung nanay. Tama? Nanay niya. Si Bessie Kelly Poe, nanay ni FPJ, no? Ito naman si Fernando Kelly Poe Jr. Ang pagkakalam ko, siya yung talagang original na Fernando Poe Jr., eh, no? Hiniram lang talaga ni FPJ. Kasi si FPJ kasi mga tol, Ronald Alan talaga, no? Yan. Napaka-simple lang ng ayan, kung may kita nyo. Ayan, yung ni FPJ, no? Yung mausoleo. Dito yung mga kapatid, ibang mga kaanak, no? Kapatid. Kapatid. Hindi na mabasa mga tol yung no? Pangalan, yung lapida. Kasi nag-blend na yung kulay sa sa mismong ng nicho yung kulay. Yan. Maganda nga po, no? Inaano ko lang ho. Pasensya na po, no? Yan po. Tanong ko lang po, ma'am. Matagal na ho ba kayo dito? Matagal na. Si Maria Teresa Santa Ana po, ano po ba bali ni FPJ? Hipag sa FPJ. Hipag? Okay, hipag. Tapos po yun, yung mga kaanak. Pamangkin niya, pamangkin. Mga pamangkin, okay. Sa panganay na. Saan si Congrad? Ha? Sir Congrad, siya nakalibing. Ayun. Ayun po, saan? Ano pangalan? Conrad. Si? Si Congrad po, yung artista. Ayun. Conrad din. Ayun, hindi kasi mabasa nila. Di ba ba? Nag-blend lang kasi yung mga tol no? Mga Mga kawal. artista yun, si Sir Conrad. Oo. Brother niya. Brother.
Baga nag-blend na yung lapida, no? Kasi ang ginamit na font gold. Gold. May pagka gold brown din yung ano eh, yung dito. Kaya ganun. Mapapansin nyo dito, no? Parang hindi na rin siya talaga totally nakakatakot. Gawa ng may mga nakatira rin talaga. Marami, no? Pansin nyo yung mga, yan, maraming mga cute na mga pusa, no? Yan, ito yung kabuuan Simple lang. ng ano, simple lang. Yan, Wakadu, ano, kumusta? Ayos lang. Yan, Simple lang yung kay PJ. Walang halong yaman, walang halong hirap. walang Kumbaga sa ano, open to the public. open to the public. Hindi siya yan. privado. Makikita Kasi mo talaga kasi si Idol FPJ. Kasi hindi nakakaalam si FPJ tumutulong nung FPJ production niya tuwing may kalamidad. Tumutulong talaga siya lalo pag may calamity, pero hindi niya pinapano yon media, at wala siyang pinapalagay na mga kahit anong letra ng FPJ sa mga yung mga ayuda niya, yung mga box. At ayan, nakita nyo na, no, yung ano ni FPJ ngayon. Tumungo naman tayo ngayon doon sa ano, sa iba pa mga libingan. May mga presidente dito at mga kilala prominenteng tao. Lumang-luma na talaga. So ito naman yung ano, puntod niya, no, ni Manuel Rojas. Ayan. Presidente. Yan. Hindi ko sure kung ano, pero baka mga-asawa or kamag-anak to. Yung mga nasa gilid. Ito, kapatid. Kapatid. Okay, kapatid daw. Yung sa gitna, anak. Tignan mo, brother, oh. October 4, 1900. 1900. Namatay, 1995. Haba ng buhay, no? Grabe. May mga nakapark na sasakyan, brother. Mga nakatira dito. Parang pinapark lang. Or pinapark lang. Ang kulit to. Nipis eh. Matakot, no? Ayan, no, mga tol. Familia Samia Mariano. Ayan. Siguro may kaya siguro. Talaga yan, no? MCM. Ayan, Roman numeral. Oh, MCM 1990. Marunong ko magbasa ng Roman. Oh, 1,000 kasi yung M eh. C 100. So minus 100 sa M. 1926. Oh. XXXBI. Oh, yung X 10, di ba? Dalawang 10. Yung BI, ano yan? Yung B5, yung ano, 1926 mga tol. Okay. Parang hapon. Actually, ano, panahon ng mga Americans before World War II. Kabisado ni paring Wakads yung ano eh, yung itong Manila North Cemetery. Nandito rin sa North Cemetery yung kauna-unahang champion ng boxing. Ito si Francisco Guilledo, kilala sa Pancho Villa. Kumbaga kung bago nagkaroon ng Manny Pacquiao, may Navarrete, yan. Bago sila, syempre ito muna, no? Kilala sa pangalang Pancho Villa, ang unang Pilipinong kampiyon sa dibisyong flyweight. 1925, no? Kasi matagal naman ang Olympic talaga, brother. Panahon-panahon. Binako, hindi pa rin. Kaya nga eh. Kaso, wala tayong magagawa eh. Bibingin. Libingan kasi, ano to eh, landmark eh. Dapat talaga. Nakasikaso. Nakakalungkot, no? Only in the Philippines lang naman talaga, no? Yung may mga nakatira sa sementeryo. Meron pang takoreo. Yan, ayina yan, ayina. Ito naman yung Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion. Yan, ipinagawa para sa mga labi ng mga veterano ng mga himagsikang Pilipino ng 1896 o 1,876. Ayan. Mga libingan, mga nakalibing. Yung mga nakalibing, no? Yan yung mga ranggo at pangalan, no? Veterano. Ang bago magkaroon ng ano, ng talagang yung formal or yung Armed Forces of the Philippines, Sila muna. ang mga ranggo na to, mga may pagka-Spanish, no? Samahan ni Antonio. Oo. Hinalaw sa mga Spanish rank, no? Komandante, di ba? Yan. Ayan. El Comandante. El Comandante, General. General, Coronel, Teniente. Coronel. Yung kapitan niya, oh. Yung sarhento niya, ayan, oh. Teniente talaga, no? I. Dati I, ngayon Y. Teniente, okay? Mausoleo de los Veteranos. Ayan, nandun na rin yan. Ganda nung ano, no? Pagkaka-arkitekto, yung pagkaka-design. Open nga eh. Hindi naman lalo sa loob. Yan.
Makapansin nyo, may ang ganda ng design, no? Yan. May dalawang malaking cross at emblem. Yan. Crest ang tawag dyan sa gitna, no? Yan. Tapos may mga sword, may mga espada. Yan. Yung dome type, oh. Ayan, oh. Parang nga naman yung may hangin. Kaso natakpan. So ito yung mga dito nakalagay yung mga abo, no? Nung mga nanungkulan noon. Mga general, mga opisyal. Panahon pa ng Kastila. Panahon pa ng Ayan, si Kastila. Pio del Pilar, oh. Yan yung bumaril kay Si Pio del Pilar. Ito, Ayan, Anastasio Francisco. Yan, panahon ng Kastila to, guys, ha. Yung general kasi may apat na may apat na ranking. Brigadier General, no? Major General, may mga komandante general pa. No? Yung mga kasamahan niyang kumbaga general din, no? Pero ang pinakamataas kasi talaga si Antonio Luna at saka si General Emilio Aguinaldo. By that time. Pio del Pilar, siya pala yung kasama ni siya yung pinuno na pumatay kay Bonifacio Ito, no? sa Bundok Buntis sa Cavite. Sa Buntis. Siya yung pinuno nung nagbaril kay Bonifacio. Emiliano Riego de Dios. May yung iba, may mga nalagay pa ba dito? Meron, kaya lang walang pagkakilan. Mga pagkakalan. So may mga nakaano pala. May mga nakasilid din pala. Kapitan Juan Arevalo. Yan. Teniente. Sino pa ba? Mga panahon pa ng Kastila. Kapitan Enrique Serrano. Lumaban din sila sa na Filipino-American. Nabutan din. Oo. Bago yun, Spanish muna. Malas muna. Kasama nga sila ni Luna. El Comandante. Yan. Navarrete. Ayun, no? Ito mo, nabuhay, 1870 po. Ito ka, 1863, oh. General Adriano Hernandez. Tikas, no? Pero parang pag-iisipin mo, parang ano na lang to, parang cabinet, mangkusina. Yan, pinakita ko, dome. Parang yung sa sa bata. Wala siyang ganito. Para true and true. Bukas, Oo. May mga dumadalo sa kanilang mga ano. Yan. May mga bahay-bahay na rin yan. Ayun. Sabi nga mga nakatira rito dati, pagkagabi rin, nagpaparamdam daw dito. Dito? Oo. Madaling araw, parang may nakita rin sila nakaupo. Dito? Hindi naman malayong mangyari dahil lumang sementeryo to, di ba? Yun guys, syempre sa lahat naman ng sementeryo. Pero kahit sabi mo pang marami nakatira, mas marami pa rin mga nakalibing dito. Tsaka unang-una sa lahat, panahon pa ng Espanyol or panahon pa ng Kastila, di ba? Lumang sementeryo. Kaya imposibleng walang magparamdam dito. Maraming nadalaw pa rin hanggang ngayon. Ang oras alas 6 na, no? Pero may kita nyo, ayan yung park dito. So, Dito pag tanghali, oo. kasi pabubong-bubong. Kung ito pagbabasehan, ano Domini? Okay, MCM, okay. Yan. 1902. Humingi sila ng paspas ni Manuel Quezon na kung pwede sana tumuloy muna sa Pilipinas para makaiwas sila sa patayan ng mga Yung mga German. mga that time mga kasi Hudyo. yung mga that time, yung panahon ng World War II. Oo. Hitler. Yung si Adolf Hitler, no? Pinapatay niya yung mga Jewish. Diktador, no? Galit siya talaga sa Sinusunog, mga nilalagay Hudyo. sa parang isang pugon. chamber. Oo, tapos papatay kahit mga pinapatay. bata. Ganun Wala ka brutal. sinisino. Wala sisinuhin. Bata, Basta sanggol, basta Jewish. basta Hudyo, no? Oo, patay. Eh, Ngayon, yung mga natira, humingi sila ng tulong kay Manuel Quezon. Binayagan naman sila tumira rito sa Pilipinas. Okay. Hanggang sa yung mga iba namatay na, mga matatanda, dito na nilibing sa norte. Dito na sa Kaya dito nagkaroon ng Jewish dito. Tapos yung mga bata na lumaki na nabuhay, bumalik uli rin sa bansa nila. Kaya yung mga Jewish, malaki utang na loob sa Pilipinas. Kaya pagka pupunta ka ng Jerusalem, wala nang visa.
Basta Pilipino ka. Oh, basta Pilipino ka. Ito nga pala mga tol, no? Para nga pala... Yan yung ano, yan yung kabayaran sa... Yun yung kabayaran. Quezon sa... Kaya napakabait ng mga... May tropa tayo nasa Israel. Napakabait do talaga ng mga Israeli sa mga Pilipino. At saka ang laki ng sahod ng mga Pilipino. Alaga talaga, no? Wala kang makikitang inaabuso. Oh, totoo. Walang abuso, walang inaabuso. Meron man isolated case yon mga tol, ha? Kumbaga parang ikukumpara mo sa ibang bansa like ng Middle East, marami kang mababalita mga kababayan natin Sabi nga nung inaabuso. sabi nga nung Jewish na marami silang hiningan ng tulong ng mga ibang bansa. Tumanggi sila dahil natakot sila kay Hitler. Si Quezon lang ang pumayag. Si Quezon lang. Hindi siya takot kay Hitler eh. That time inuubos kasi, alam mo kung bakit? Galit na galit si Hitler. Hindi. Si Hitler kasi Austrian born siya. Austria. Parang masyado siyang trying hard na maging gusto niya maging actually gusto niya talagang pinangarap niya maging German siya. Kasi that time siyempre masyadong powerful yung yung Germany, yung bansa na Germany. Tsaka yung mga German. Pero parang katulad dito sa Pilipinas, yung mga negosyante kasi dito is mga mga Chinese, no, yung mga may kaya. Sa Germany naghihirap yung ibang mga German doon kasi ang mga umasenso yung mga Hudyo. Oh, kaya talagang nung siya na yung si Hitler namuno, Pinapatay niya. talagang pinapatay niya talaga lahat ng mga Hudyo. Kaya talagang naghanap ng mga bansang mapupuntahan, itong Pilipinas ang napili nila. Ayan, mga tol, mga ka-wild, ayan, dito rin yung matatagpuan yung pinakamagaling na architect dito sa Pilipinas, si Bautista Nakpil, ayan. Actually si Julio Nakpil to, no? Baga parang yung Bautista parang kamag-anak siguro. Kapit na. Ayan, yung nicho nila, tignan nyo mga tol, kung makikita nyo yung mga nicho nila, kakaiba. Kakaiba. Arkitektura. Oo, talagang actually itong build, yung nicho na yan, tignan mo, parang building din, no? Galing mo. Galing. Yun bago lang. Oh, yung lupit, Mga architect, no? Architect Parang talaga sila, talagang parang pamilya ng mga architect. Oo. Hanggang ngayon, mga mapapansin nyo. descendant. Oo. Ang Nakpil. Ayan mga kapatid, ayan yung nila, yung ito yung parang Nakpil family, kumbaga parang ito yung pwesto nila. Mga architect, tingnan nyo naman, kakaiba. Architect talaga. Tingnan nyo yung mga nicho, di ba? Yun po. Ayun pa. Parang Ito luma na to. Tura pa lang. para siyang actually para siyang building ng Building. PICC. Ayan Ito bago lang to. Ito bago lang to. Petrona Nakpil. Okay, De Bautista. Ito yung kanilang landmark. Ito yung parang shrine ng family, no? Kasi ito parang nasira na, brother, Tara.